Isa po mapagpalang araw muli sa bawat isa. Yan. Salamat sa Panginoon. Kamusta po? Kamusta ang ating mga buhay-buhay? Ano? Medyo nagka-bisi-bisihan. Ano? Dami pong mga ginawa. Ano? Mga siyempre sa gawain sa Panginoon. So, kaya po, ngayon lang uli ako nakabalik. Yan, salamat po sa mga kapastoran natin at mga kamanggagawa na nagiging kabahagi at katuang natin sa ministeryong ito. Na yan, yung mga absent namin ay nandiyan naman po yung ibang mga kamanggagawa natin. Thank you po ng marami. So, salamat tayo sa Panginoon sa kanyang biyaya, ano, at pag-iingat sa ating lahat. Medyo talaga pong mainit pa rin ang panahon, and yan, ihanda natin ating mga sarili dahil sa sabi lang naman, no, ay may yung sobrang init na ito ay maaring may balik, ano, pagkatapos naman yan ay La Nina naman. Ayan, no? So, yan pa man ay ano man ang nangyayari sa panahon natin, sa paligid natin, ay huwag tayong bibitaw sa Panginoon, huwag natin kakaligtaan ang gawain ng Panginoon. Siyempre yung ganitong devotion. Ayan. So, thank you po dahil nandyan pa rin po kayo at salamat po sa inyong suporta. Ayan, so kami po ay nananawagan kasama po ng ating buong mga kapastoran dito po sa Southern Tagalog District Council, lalo na po ang Section 6, yan, no, ng Assemblies of God. Napapalaban po yan ng Marinduque, yan, Pulilio Island, and Quezon Province, yan. At siyempre po sa lahat po ng mga naaabot ng ating programa. So, masaya po kami na nakakaabot ang salita ng Panginoon sa inyong mga lugar at mga tahanan sa Pilipinas, at naabot po tayo sa ibang panig ng daigdig, naabot po tayo sa ibang mga bansa. So, thank you po ng marami. Please, ano, continue to support ang ating pong excuse me, ang ministeryong ito ng ating pong devotion. So, share natin, ibahagi natin kasi malaking bagay po ito. Sa ganitong paraan ay mas napapadali natin yung mapaabot ang mensahe ng Panginoon. Okay, so salamat sa Panginoon. So, tayo po ay nagpapatuloy na sa ating pagkaaral. So, medyo ano po natin yun, na-miss natin yung ibang mga araw, ano. So, ngayon po pagpapatuloy natin, nag-aaral tayo patungkol sa spiritual growth, ano. So, ang topic natin ngayon is let's go to grow. Ano, let's go to grow. So, again, ulitin po natin yung paglago sa Panginoon, paglago natin sa ating pananampalataya ay kailangan natin. Okay? Kailangan natin sa ating pong buhay. So, maraming mga bagay na, o mga factor na pwedeng makatulong sa atin para lumago o kaya naman para hindi makalago. Okay? So, bakit may mga taong matagal ng Kristiyano, matagal ng mananampalataya, hindi pa rin malago. Yan, no? Ang sabi nga natin, yung batayan ng paglago ay hindi lang dahil sa matagal ng Kristiyano, matagal ng nag-church, minsan ay worker ng church, nagpapagamit sa church, tumutugtog, nagpapaawit, or nangangaral na nga. So, posible pa rin hindi malago. May mga ganong sitwasyon. So, kaya po, pinag-aaralan natin yung patungkol sa paglago. Gaano ito kahalaga sa atin bilang mga mananampalataya. So, sabi nga natin, tayo bilang Kristiyano, hindi lang tayo basta niligtas ng Diyos. Hindi lang yun ang layunin ng Panginoon. Kasi kung ang layunin ng Panginoon na tayo iligtas, ay matagal na tayong wala kasi naligtas na tayo dahil sa Panginoong Jesucristo. So, kailangan pa nating maabot ng kaligtasan at may bahagi ang kaligtasan sa iba. At siyempre sa atin bilang mananampalataya, kailangan nating
lumago. Required, no? Required sa atin yung lumago eh. Okay? So, kasi nga, Christianity requires maturity. So, dapat lumalago. So, paano tayo lalago? So, let's go. You kailangan nating maki-cooperate. So, yun po ating unang mga na-tackle. Cooperate, contribute. Yan, So, para lumago tayo, kailangan tayong makibahagi. Kailangan nating sumali at makibahagi. Sa aklat po ng Ephesians chapter 4, verse 16, ganito po ang sinasabi, sa pamamagitan niya ay nabubuo ang katawan mula sa mga bahaging pinag-uugnay-ugnayan ng kasukasuan at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. So yung bawat katawan, okay? Ang buong katawan, Ang buong katawan ay lalaki at lalakas. Kung ang bawat bahagi ay gaganap ng tungkulin. Ang katawan ay lalaki at lalakas kung ang bawat bahagi ay gaganap ng tungkulin. Tayong lahat, bawat isa sa atin, mayroon tayong kanya-kanya mga tungkulin at na ibinigay ng Diyos. Hindi mo pwede sabihin wala. Kaya nung ikaw ay tinawag ng Panginoon, nung ikaw ay naligtas, nakakilala sa Panginoon at inilagay sa iglesyang iyan kung saan ka ngayon nag-church, anumang church, Assemblies of God o ibang mga grupo na ngayon ay ikaw ay nagsiserve o nag-church o dumadalo o ma-attend, kailangan nating lumago. At may mga tao talagang inilagay sa mga lugar na yan, inilagay sa mga churches dahil doon niya na-feel na kailangan na doon sa lalago. Okay? Hindi natin pwedeng i-contain sa isang lugar na dapat dito lang tayo, dapat dito ka lang sa lugar nito, dapat dito lang sa church na to na specific kasi dito ka lang lalago. Hindi. May mga ibang mga tao na iba yung sabihin natin, iba yung prinsipyo, iba yung karakter, iba yung hinahanap. Wala namang isang church na perfectong church na ito lang ang pwedeng magpalago sa iyo. Yan, So hindi natin pinag-uusapan dito yung kung ito lang yung maliligtas, kundi ito yung magpapalago. Okay, so kung saan ka mang lugar ay yan gamitin ng Panginoon, ng church na yan para ikaw ay lumago. And sa biyaya ng Panginoon, awang mensahe, ang atin pong ginagawa sa atin pong programa, ng atin pong morning devotion ay makatulong kami para makakontribute kami para lumago ang bawat isa sa atin. Okay? So, pwede nyo po itong panuorin. Okay? So, pwede nyo po kaming sabayan sa umaga, 5 a.m. At kung hindi man kayo makasabay, pwede nyo po itong i-replay maghapon. At kahit po nalagpasan pa kayo ng maghapon, nakalagpas pa kayo ng ilang mga araw, pwede nyo po rin itong balikan at i-replay. Okay? So yan. So, bawat bahagi, tayo may kanya-kanya mga parte. Hindi pwedeng wala kasi ikaw tinawag ng Panginoon kung saan ka mang lugar ngayon sa church. Ikaw tinawag ng Panginoon para dyan, para makatulong, makatuang, at para lumago. Yan ang iyong pananampalataya. So yung pinag-uusapan natin nung nakaraan, cooperate, para ikaw ay lumago. Let's go to grow. So, para ikaw ay lumago, ikaw ay maki-cooperate. Dan dyan ka na rin naman, sumali ka na. Isali mo na ang iyong sarili. Okay? Cooperate, contribute. Okay? So, hindi po pwedeng wala. Siguradong mayroon. Kasi ang Diyos naman ay sagana kung magbigay. Siguradong mayroon yan. Kaya mayroon ka talagang siguradong isi-share. Again, yung pag-share, kung hindi nyo po naabot yung huling videos ko, o na videos natin, ay yung share or contribute, ay hindi lang ito tumutukoy sa salapi o sa pera. Yung lakas, yung talent, ano ba? So marami tayong pwedeng i-contribute. Marami tayong pwedeng i-share sa church. Pag nagawa natin yan, malaking tulong po yan. Laking kaluagan yan sa pakaramdam ng ating mga pastor. Kung isinasali mo ang iyong sarili,
No? So dahil ikaw naman nandyan, wag na natin intayin yayain ka pa. Isali mo na. Kasi nandiyan ka naman na eh. Ano? So isali na natin, i-contribute na natin kung mayroon ka naman talagang alam, mayroon ka naman talagang kakayahan. I-share natin. I-contribute natin. Katulungan, malaking bagay 'yon. Malaking katulungan 'yun sa iba. Ano sa mga kapatiran, ano kung mayroon kang gustong i-share mo. Yan, no? Sigurado 'yon. Sigurado ako na ikagagalak 'yan ng church. Ikatutuwa yan ng inyong pastor, ikatutuwa yan ng inyong mga leader. Ikatutuwa 'yon kung yung iyong mga talent, yung iyong mga kakayahan ay isinishare mo. Isinishare natin sa ating mga iglesia. Ano po? So, siyempre, lalo na ang Panginoon. Yan, mas higit na matutuwa kung tayo ay nakikibahagi. Nakikisali, nakikibahagi. Okay, para tayo patuloy na lumago sa ating pananampalataya, kailangan po natin is commitment. Okay? So, ito yung isa sa huling part ng ating pong pag-aaral about let's go to grow. So, pag-usapan pa natin sa iba pang mga pagkakataon yung iba pang mga bagay na kailangan natin para lumago. Ano? So, tumatakbo pa rin po tayo sa ating pag-aaral about spiritual growth. Okay? So, let's go to grow. So, now is commitment. Okay? So, ano ba ibig sabihin ng commitment? Right? Ito ay paglaan ng sarili, paglaan ng buhay sa Panginoon, paglaan ng buhay sa iyong ginagawa, commitment. Okay? So, engage. Engage yung yung salitang commitment, napakahalaga yun sa atin bilang Kristiyano. Okay? Yung commitment kasi, ito yung nagda-drive sa'yo para gawin ang mga bagay para sa Panginoon. Kasi commitment mo to eh. Commitment kahit na ikaw na lang mag-isa. You are committed to do. Commitment. Yan, hindi ka matitinag. Yung commitment ay hindi nagbabago. Yung kahit na anong sitwasyon ng iyong buhay, kapag ka mayroon kang commitment, hindi ka mapipigilan. Para tayo ay lumago sa Panginoon, kailangan natin ng commitment. Kasi minsan, kapag ang tao ay walang commitment sa church, sa Panginoon, sa ministry, yan, kahit saan mo italaga, kahit saan mo ilagay, kahit saan mo ipwesto, hindi nagtatagal kasi walang commitment. Minsan dahil gusto niya lang, minsan dahil masaya lang siya. Pero kapag hindi na masaya, hindi na siya, wala na sumusuporta, titigil na rin. Hindi yan ang totoong commitment. So para lumago tayo sa pananampalataya natin, kailangan nating mag-commit. Kailangan nating maghandog, kailangan nating i-alay. Commitment ka eh. So, yung commitment ay hindi ito naaapektuhan ng sitwasyon. Kahit ikaw na lang isa, magpapatuloy kasi yan ay commitment. Kahit hindi ka samahan, kahit hindi ka suportahan, commitment mo yan, lalo na sa Panginoon. So, kailangan natin ng commitment para tumibay, para lumago. Ang sabi doon, kung ang lahat ng bahagi ng katawan ay ginagampanan ng kanilang mga tungkulin, ang katawan ay lalaki at lalago. So, ang bawat isa sa atin, mayroon tayong tungkulin. Commitment. Sa church, ang commitment ay hindi dahil ikaw ay naka-assign. Ang commitment ay hindi dahil ikaw ang nakakasama sa program. Hindi. Kahit kahit hindi ka naka-schedule, kahit hindi ka nakasama sa program, commitment. Tutuloy ka pa rin. Yan, So, maraming mga bagay na pwede natin magawa sa church. At that's commitment. Kahit hindi ka utusan, that's commitment. Kahit hindi ka utusan, kahit hindi ka sabihan, magtutuloy ka, gagawa ka, magtatrabaho ka, kahit walang nakakita, walang nakakakita, walang nakaka-appreciate,
magtutuloy ka pa rin at gagawa para sa Panginoon. That's commitment. At kapag nagawa natin yon, kapag lumalim tayo sa ating ugnayan, ang ating commitment o sumpaan natin sa Panginoon, lalago. Mas lalago tayo sa Panginoon. Okay? So, hindi tayo nadadamay ng ibang mga tao na kung wala sila, hindi ka na rin. At kung mayroon kang totoong commitment sa Panginoon, madadamay mo pa yung iba. Darating ang araw, sasama na rin sila sa inyo kasi committed ka sa paglilingkod sa Panginoon. Commitment. Okay? Let's grow. Okay? Grow and build up, and let's grow. Let's grow together. Lahat po tayo lumalago, patuloy na lumalago. Mga Kristiyano, mga pastor, kailangan pa rin lumago kasi may mga mistake pa rin po kami. Yung mga pastor natin, may mga mistake pa rin yan. May mga kulangan pa rin yan. Hindi yan perfecto, hindi kami perfecto. Kailangan pa rin natin lumago sa Panginoon. Sama-sama po tayo. No? So tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, salamat po ng marami sa araw na ito. Kami pong masayang kwentuhan, masayang usapan, Panginoon, patungkol sa paglago. Salamat po sa katotohanan ito. Salamat po, Panginoon, dahil hindi naman namin kayang lumago sa aming sarili. Kailangan ka namin, Panginoon, kailangan namin ng iyong presensya, kailangan namin ng iyong Espiritu Santo para kami lumago sa aming pananampalataya. Tulungan mo kami na maging committed kami sa aming paglilingkod, sa aming kapwa mananampalataya. Maring ang iba sa amin ay mga bago pa lang sa church. Maging bahagi kami ng paglago ng ibang mga tao. Hindi kami maging bahagi ng katitisuran, kundi maging kabahagi ng paglago ng aming mga kapatiran. Salamat po ng marami. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, patuloy po ang ingatan kami, ilayo kami sa anumang uri ng sakit at karamdaman. At kung mayroon man po sa amin, ngayon ay may mga dinaramdaman, may mga karamdaman sa pangalan ng Panginoong Kristo, ang biyaya ng kagalingan ay dumaloy sa bawat isa, Panginoon, sa amin. Ang iyong kapangyarihan ay pamalas mo sa mga sitwasyong ito, Panginoon. Salamat po ng marami. Ipinagkakatiwala na po namin sa iyo ang aming buhay at sa mga pagpapalang parating pa at sa mga biyayang inihanda mo, Panginoon, sa amin sa araw nito. Sa inyo lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon, ingat po tayo palagi.